Kagabi ay nalaman natin ang charity organization na malapit sa puso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon naman, kilalanin natin ang ilan sa mga cancer survivor na natulungan ng nooy alkalde pa lamang ng Davao City, si Pangulong Duterte. Narito ang ikalawang bahagi ng special na report ni Sweden Velado. Ito sina Joven, RG at Roger. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing minsan silang nakipaglaban sa sakit na kanser. Tatlo sila sa mahigit 5,000 cancer patients na natulungan na ng House of Hope, isang charity na malapit sa puso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Dr. May Bolando, Program Director ng House of Hope, malambot talaga ang puso ni Digong sa mga batang may sakit. Alam naman natin si Mayor is bigger than life, right? Parang lahat tayo namamangha sa kanya. Sa mga bata, actually, para lang siyang si uncle. Pero si Mayor kasi very generous talaga yan siya. So, nagbibigay siya sa mga teenagers. Meron silang iPad. Sa mga teens na mga boys, meron sila PSP. Ang survivor na si Joven, ikinwento pa ang nakakatuwa niyang experience sa kanyang tatay Digong noong siya ay 7 taong gulang pa lamang at nasa House of Hope pa. Kalbo pa po ako noon din. Pag naklas damit po ako para lakit. Namimigay siya noon ng laruan. Then nakapila po kami. Then pag time ko na, binigay niya po yung baril-barilan. Hindi po ako lalaki. Sabi niya siya, ha? Din ang boses ko po para di lalaki. So, siya, babae ka pala. And, so, kinuha niya po ako, kinandong niyo po ako sa niya, kinausap niyo po ako. Then, rin po, then siya, ito, luto-lutuan, ganyan po. Bagamat nasa labas na ng House of Hope, patuloy pa rin ang suportang natatanggap nila Joven, RG at Roger mula sa Pangulo para naman sa kanilang edukasyon. Yung isang house niya dito sa local subdivision, actually binigay niya para sa amin. Ito naman para matirhan ng 3 bata na pinapaaral niya. He's providing everything para niyang anak, tuition, pagkain, bahay. Natunto ng PTV team sa Margarita Village sa lungsod ng Davao ang bahay na tinutuluyan nila Joven. Ito po yung tinatawag nilang Margarita Mansion, pero kung tutuusin po ay maliit lang po itong bahay. Mayroon lang maliit na sala dito, sa aking gawing kanan ay may 30 kwarto. Tig-isa ang ating mga scholar na si RG, Roger at Joven, at dito po ay mayroon din silang CR. Sa bahagi naman po ito ang kanilang kusina, mayroon din pong dining area at binigyan din sila ng computer, telephone at wifi para naman po kanila ring magamit sa paggawa ng kanilang school homework at project. Kung mayroon man daw natutunan si Dr. Bolando mula sa dating alkalde, ito ay ang pagmamahal at tunay na malasakit niya sa kapwa, may cameraman o wala. Hindi man taga Davao, laking pasasalamat ni Joven sa kanyang tatay Digong dahil sa natanggap niyang pagkalinga mula rito. Taga Surigao po ako, hindi po ako taga Davao, pero natulungan, napakalaking part po niya sa buhay ko, nagawa niya sa akin. Ito si Sweden Velado para sa PTV News. Hi! Ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.